Pwede bang gamitin ang vetchin as fertilizer? Hello mga ka-agri. Sa video na to, sasagutan po natin yung isang tanong ng ating subscriber sa YouTube. Sabi niya, Lods, sana magawan mo rin ng content yung about sa vetchin para gawing fertilizer, good and bad benefits sa mga halaman, more videos to come. Salamat po sa pagtanong. Ngayon, medyo magiging scientific po tayo para mas maintindihan po natin kung anong meron ba dito sa vetchin. Pwede ba natin siyang gamitin as fertilizer? Coming up. Kung ako po yung tatanungin kung ginagamit ko siya as fertilizer, ang sagot ko po dyan, hindi ko po siya ginagamit as fertilizer. Pangalawa, hindi ko rin po siya i-recommend na gamitin kasi alam ko po yung epekto ng paggamit ng vetchin sa ating mga halaman. Ano ba ang vetchin? Ang vetchin po ay monosodium glutamate o mas kilala bilang MSG. Meron po itong salt or asin, meron siyang sodium chloride at glutamic acid. Ito po ay isang food enhancer na ginagamit natin sa pagluluto para mas masarap yung ating mga pagkain. Itong content ng MSG matatagpuan din po natin sa mga pagkain tulad ng kamatis, ng seaweeds, ng cheese at iba pang mga gulay. Ayon po sa FDA, safe naman i-consume itong monosodium glutamate o itong MSG. Kailangan lang in moderation, wag masyadong marami kasi may mga side effects din po ito. Lalo na po sa mga individuals na medyo sensitive, kaya nakaka-experience po sila ng mga simptomas ng pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan. Ngayon balik po tayo doon sa usapin ng fertilizer. Bakit hindi siya pwedeng gamitin as fertilizer? Number 1, unbalanced nutrient profile. Itong MSG primarily nagpo-provide po siya ng sodium and glutamate / amino acid. So, kulang po yung kanyang nutrients. Wala siyang nitrogen, phosphorus, and potassium na pangunahing pangailangan ng halaman para lumaki sila ng mabilis, hindi mabansot, at magkaroon siya ng maraming bulaklak at bunga. Actually, meron po itong nitrogen, pero hindi siya single element. Yung nitrogen ay napapaloob doon sa glutamate. Yung glutamic acid, meron siyang chemical symbol na C5H9NO4. So, meron siyang 1 atom ng nitrogen. Tapos, itong nitrogen na to ay napapaloob dun sa amino group, yung negative NH2. Yung nitrogen ay fundamental component ng amino acid. Kung babalikan po natin yung ating concoction, yung fish amino acid, di ba ginagamit natin yon para mapabilis yung paglaki, hindi mabansot, gumanda yung mga dahon. So, dahil po yun sa meron siyang nitrogen content, no, yung fish amino acid. Gawa naman po yun sa isda, pwedeng laman ng isda, bitukan ng isda, kaliskis, na nilalagyan po natin ng molasses or brown sugar, tapos pino-ferment ng 2 linggo. So, ma-harvest natin doon ay amino acid. Yan po yung fish amino acid na concoction. Kaya kung gagamit po kayo ng materials na merong amino acid, much better po yung sa fish amino acid compared dito sa monosodium glutamate. Pangalawang reason kung bakit hindi siya pwedeng gawing fertilizer, yung sodium toxicity. Napakataas po ng sodium content ng MSG na very harmful sa lupa, very harmful sa halaman, na nagdudulot ng pagkasira ng ugat. Kaya mahirap sa halaman sumipsip ng tubig. Yung kanyang water absorption bumababa. Pangatlong reason kung bakit hindi siya pwedeng gamiting fertilizer, yung possible soil contamination. Sa palagiang paggagamit ng MSG o monosodium glutamate, nadidistrap po natin yung soil pH, yung pH level ng lupa. So pag nabago yon, maapektuhan yung microbial balance. Tandaan po natin, pag acidic yung lupa, prone po yan sa mga fungus. So magkakaroon po ng problema yung ating mga tanim pag binahayan po ng fungus yung ating lupa. Tanong, organic ba yung vetchin? Ang sagot po dyan, hindi. Pero yung glutamic acid, yan po ay organic kasi nakukuha po natin yan sa mga crops tulad ng kamatis at iba pang mga gulay. Marami pong gumawa ng content na sabi nila yung vetchin daw nakatulong para paramihin yung bulaklak at bunga ng kanilang mga tanim. Actually, marami pong factors kung bakit dumami yung bulaklak at bunga ng kanilang tanim.
walang kinalaman po yung vetchin. Kung pag-aaralan po natin yung kanyang chemical content, wala siyang potassium na kasama. Yung potassium, yan po yung element na kailangan ng halaman para dumami yung bulaklak at dumami yung bunga. Sa case po nila, maaaring yung lupa na pinagtaniman nila ay merong potassium content. So, hindi po nanggaling sa vetchin. Kung titignan po natin sa nature, pag kinain ng ibon or ng ibang mga hayop, yung isang prutas at dinumi nila yung buto, pag tumubo po yun, nagbubulaklak at nagbubunga. So, dahil po yun sa nutrients na meron doon sa lupa. So, ano ba yung ating alternative na fertilizer? So, instead na gumamit kayo ng vetchin as fertilizer, gumamit na lang po kayo ng compost. Napakadali lang po niyang gawin. Mga backyard and kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas, mga dahon, sariwa o tuyo, pwede natin gamitin, damo, pwede natin yan i-compost. Pag nabulok, yan yung gamitin nating fertilizer sa mga halaman. Yung manure, pwede rin, dumi ng mga hayop, manok, baka, baboy, kalabaw, kambing, rabbit. Wag lang po yung sa aso tsaka sa pusa kasi merong parasite yon. Then, reminder lang, pag gumamit kayo ng animal manure, make sure na tuyo na siya. Huwag kayong gagamit ng sariwa kasi umiinit po yon, pwedeng makaapekto sa inyong mga halaman. Then, iba pang option, yung fish amino acid. Kung kailangan nyo ng amino acid, doon na lang po sa FFA, fish amino acid. Instead na kunin natin yung amino acid dito sa vetchin kasi may side effect po yung paggamit ng vetchin. May sodium content siya, yung asin ay nakakasira sa ating lupa. So, kung kailangan nyo ng amino acid, gumawa na lang po kayo gamit yung isda. Then, pwede rin kayong gumawa ng seaweed extract or yung bone meal or blood meal. Para po sa akin, ang pinakaunang dapat natin isipin, paano natin mapapaganda yung lupa? Kasi yan po yung pinakasusi sa organic farming. So, lahat po ng mga nakakasira or nakakaapekto sa lupa, huwag nyo na pong subukan na gamitin. Tulad nitong vetchin. Kasi may asin po ito. Patabain natin yung lupa, paramihin natin yung good bacteria. Kung meron po kayong mga effective microorganisms, EM1, EMAS, lactic acid bacteria serum, lahat po ng mga good microorganisms, i-apply nyo sa lupa. Pakainin po natin yung lupa. Tapos yung lupa na po yung bahalang magpataba sa ating mga halaman. So kapag maganda yung resistensya ng ating halaman, kaya po nilang labanan yung iba't ibang klase ng diseases, pati po peste. Meron silang defense mechanism. So, kaya po nilang i-repel yung mga peste. Yung isa pa pala na fertilizer na napakadali rin gawin, walang gastos, yung ating swamp fertilizer. Yun, ibababad nyo lang po yung mga organic matter, balat ng gulay, balat ng prutas, mga sariwang dahon, mga damo, yung mga pinag-pruning na parte ng inyong mga tanim, pwede nyo ibabad sa tubig. Tapos after 3 days, pwede nyo na siyang ipangdilig sa mga halaman. Yan po, halos kumpleto yung nutrients niyan. Meron siyang nitrogen, phosphorus, and potassium, plus trace elements, mga micronutrients, meron din. So, hindi na natin kailangan pang bumili, hindi na natin kailangan pang gumastos. Napakadaling gawin yan. Napatunayan ko na rin po yan at marami rin pong gumagamit ng swamp fertilizer sa ating mga subscribers, followers, na sila na po mismo yung nagpapatunay na magandang gamitin itong swamp fertilizer. Kung sa tingin niyo po nakatulong yung information na to, palike naman, and sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!